So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's content, ayan, i-phone comparison natin ang Tecno Pova 7 versus the Samsung Galaxy A06 5G. Ano kaya magandang bilhin sa dalawang smartphone na to? Tara, check natin. So and for today's video, another phone comparison na naman tayo, and this time itatakil naman natin is very interesting. A06 5G versus the Tecno Pova 7. So itong dalawang device na to ay syempre entry-level smartphone. Pero ang maganda kasi sa A06 5G, mas mura po nyo siya makukuha ngayon sa online dito sa ating view products. Pero syempre ang SRP niyan is nasa ano yan eh. Ang SRP ng A06 is nasa 7,990 for the 4GB 128. Almost same lang sila ng price ng Tecno Pova 7 na 7,999 pesos for the 8GB 256 niyan. Pero magandang balita kasi sa A06 5G is mas mura nyo siya makukuha ngayon. Nasa 4,000 or 4,200, 3,800. Depende po sa offer na mabibigay sa inyo. Pero yet again, kaya ako siya kinompare kasi bumabalik po yan sa 6,000, 7,000 pag hindi po sale ang A06. At ngayon, pag bibili nyo sa mall itong device na to, ganyan din po ang possible price na makukuha nyo, 6,000 to 7,000 ang A06. Kaya maganda po siya i-compare dito sa Tecno Pova 7. So yan, medyo magiging interesting to. Ano ba ang magandang bilhin? Magandang 4G or 5G na mas mura. And kung interested nga kayo dito sa dalawang device na to, dito lang kayo bibili sa ating view products. Dahil dito sa ating view products, sobrang mura lang po ng mga Samsung Galaxy A06 5G ngayon and Tecno Pova 7. Dahil syempre, alam nyo naman, payday sale na po ngayong September 30, 2025. Kaya ano pang hinihintay nyo, mag-add to cart na kayo ng mga interest units nyo dito sa ating video. So yan, next is gusto ko share sa inyo yung mga advantages sila sa isa't isa. At baka ito na yung time para makatulong sa inyo kung ano ba ang perfect na bilhin na smartphone ngayon 2025. Again, kung interested kayo makabili nito ng sobrang mura lang, below SRP, at meron pong special voucher na naghihintay sa inyo na up to 1,000 pesos off, i-click nyo na itong ating view products dahil dito ay mura at bagsak presyo lang ang mga devices natin. So, unang-una pag-usapan natin yung display. When it comes sa display ng dalawang smartphone na to, totally magkalayo sila. Pero mas malaki lang ng dihamak ng konti ang Pova 7 dahil 6.78 inches siya compare sa Samsung Galaxy A06 5G na 6.7 inches. Both smartphone naman ay merong LCD display, so hindi sila AMOLED pero magkaiba rin sila ng material. So tinatawag ni Tecno itong Pova 7 nila na vivid display, pero in short parang IPS lang yan. Tapos dito sa A06 is PLS siya. So syempre for me, when it comes dito sa dalawang smartphone na to, comparing both sa kanilang display, I'll prefer yung display ng Pova 7. Unang-una doon, merong 120Hz, mas mataas ang resolution niya, Full HD Plus 1080p na siya compare dito sa A06 na naka ano pa rin siya, HD Plus 720p at 90Hz screen refresh rate. Pero again, USRP niyan is almost 8,000 pesos, kaya hindi siya perfect fit when it comes sa display. Pero pag nakuha nyo to ng 4,000 pesos, syempre yung HD Plus 720p niya is bumabagay naman na sa kanyang presyo. So for me, syempre advantage pa rin ng Tecno Pova 7 yung kanyang display. Pero pag nakuha nyo to, again ulitin ko, pag nakuha nyo to ng parehong presyo na 6,000 to 7,000 pesos, mas advantage yan ng Tecno Pova 7. Sa operating system, both smartphone ay equipped ng Android 15 out of the box, One UI version 7 sa Samsung, iOS 15 dito tayo sa Tecno. So, syempre when it comes sa software, I'll go all the way sa Samsung kasi syempre mas mas reliable sila when it comes sa software update. Kaya matik when it comes sa longevity, dito tayo sa Samsung kasi matagal ito masusupport ng mga OS updates. So sa chipset, syempre totally different, 5G versus 4G, MediaTek Dimensity 6300 versus MediaTek Helio G100. So marami rin ako nakikita mga comment when it comes sa A06 5G nila na ang sluggish daw ng device. I don't know kung ano yung reason kung bakit ganun, pero for me, based on my experience naman sa A06 5G, is okay rin naman siya kahit papaano. At hindi naman siya totally mabagal. Siguro ang nakaka-affect doon na main reason is yung RAM, kasi mababa yung RAM niya, 4GB lang. Compare dito sa Tecno Pova 7, of course yung RAM niya is malaki, 8GB of RAM. So panalo sa chipset specs wise ang A06 Dimensity 6300, pero RAM at ROM
panalo ang Tecnopova 7 kasi makakapag-provide na to ng 8GB 256 and even yung pinakamurang variant ng Tecnopova 7 is 8GB 128 na dito sa Samsung Galaxy A06 is 4GB lang ang ma-offer niyang RAM. So yun na, chipset and connectivity, I'll go for the A06. Syempre, when it comes sa RAM at ROM, dito tayo sa Pova 7. Next is camera. Both smartphone ay meron dual rear camera, 50 megapixel sa A06 5G, 108 megapixel sa Tecnopova 7. So when comparing these two smartphone nung kinamera test ko siya, for me, I'll go all the way sa napaganda and solid na camera ng Tecnopova 7. So again, kahit pag hindi po sale price, magka-presyo lang Pova 7 at ang A06 5G. Kaya when it comes sa camera quality, nagustuhan ko yung camera ng Pova 7. Napaganda, very sharp, very colorful. Yes, maganda rin yung camera ng A06 pero for me, mas better talaga pag kinompare mo dito sa dalawa, ang Pova 7. And maraming mga anik-anik or features na pwede natin magawa sa Tecnopova 7 when it comes sa camera niya. Ang dami niya mga features na pwede ma-provide like yung Sky Shop, at meron siyang AI-powered na yung kanyang camera. Next is speakers. Speakers all the way clear winner ang Tecnopova 7 dahil dual steer speaker siya for immersive sound. Pero don't get me wrong, yung A06 malakas din yung speakers niyan. Pero single speaker siya, malakas pero hindi ganun kaganda yung bass. Compare sa Pova 7, malakas na nga, maganda pa yung bass quality. Next, when it comes sa battery, napakalayo ng battery nila. 5,000 tayo sa A06, 7,000 tayo sa Pova 7. So, syempre, clear winner when it comes sa battery capacity or battery performance sa Pova 7. Pero again, yung battery rin ng A06, matagal din siya malobat mga ka-J-Vlog. And 25 watt fast charging siya compare sa Pova 7 na 45 watt fast charging. So, yung 7,000 mAh na yan, napakadali lang full charge ng 45 watt fast charging yan. And out of the box, kompleto regados tayo sa Pova 7. Lahat nandyan na. Screen protector, case, charger. Sa A06, pag binili nyo to, walang charger, walang case, walang tempered glass, or walang screen protector. So, phone and cable lang. Kaya for me, when it comes sa content ng box, is dito tayo sa Pova 7. At battery charging rate, Pova 17 tayo. So yun mga ka-J-Vlog, yung difference sila sa isa't isa. Hopefully nakatulong ito sa inyo when buying the Tecnopova 7 and the Samsung Galaxy A06 5G na nasa 7,000 pesos price tag. Kaya kung interested kayo makuha to ng sobrang mura, i-click nyo na lang tong view products natin dahil meron pong special voucher na naghihintay para sa inyo. Yun mga ka-J-Vlog, ang pinaka main question, ano ba ang perfect bilhin? Pova 7 ba or Samsung Galaxy A06 5G? Again, itong dalawang smartphone na to hindi po nagkakalayo ng presyo when it comes sa SRP. Pero dito kayo sa online, ang layo po ng kanilang difference when it comes sa price. Kaya kung interested kayo makabili ng A06 5G at ng Pova 7 na sobrang mura at merong special voucher up to 1,000 pesos off, i-click nyo na itong view products natin dahil sobrang mura lang dyan ng A06 5G. So, the clear winner for me when it comes sa specifications, overall talaga is Pova 7. Again, sabihin na naman ng iba, magko-comment, ba't kinumpare mo? 4,000 yung isa, almost 8K. Ulitin ko mga idol, SRP ang pinag-uusapan. So, ang SRP ng A06 ay 8,000 pesos at minsan bumabalik po yan sa 6,000, 7,000 pag hindi po sale. Ngayong payday sale kasi or 10-10, mura lang po talaga ang A06 5G. Kaya, yung Pova 7, I think pwede siya makuha ng 5 plus for the 8GB 256. Tapos, for the 8GB 128, tapos yung 8GB 256, pwede nyo makuha ng 6 plus. So, siguro, mga difference sila is few thousand of pesos. Kaya maraming naguguluhan, ano ba ang maganda? Magfa 5G ba ako? Or dito ako sa 4G na merong magandang specification? For me, all the way, hands down ako. Kung ako pagpipili sa dalawang smartphone na to, I'll go for the Tecnopova 7. Napakaganda ng specs. Solid for gaming, for an entry-level smartphone. Napakaganda ng camera, ang ganda ng display, ang ganda ng speakers, and syempre the battery performance. Pero kung wala na talaga kayong budget, sagad na sa 4,000 plus, A06 is good to go na rin. Pero kung meron kayong mga few thousand of pesos pa na pwedeng kukurutin, meron pong Pova 7 na nasa 5,000 plus lang. So napakakunti lang ng difference ng A06 at ng Pova 7. To be honest, ang kulang lang talaga sa A06 is yung RAM. Alam niyo naman, pagdating kay Samsung, medyo kuripot talaga sila sa RAM eh. So, 4GB of RAM. Kasi, yung A06 5G ngayon, pwede nyo makuha ng 3842. 4GB of RAM is yan talaga ang perfect. Pero, kung i-compare mo siya sa SRP niya, pag bumalik siya sa 6K, 7K, hindi po talaga perfect ang 4GB of RAM. So, again,
Ang pinaka-advantage ng A06 dito sa Tecnopova 7 is software optimization, updated software, and of course, yung kanyang 5G connectivity. So, yun mga ka-J-Vlog, hopefully nakatulong itong mga sinabi ko sa inyo when purchasing the Tecnopova 7 and the Samsung Galaxy A06 5G. Kaya kung interested kayo bumili ng dalawang smartphone na to, click nyo itong view products natin dahil dyan ay mura at bagsak presyo lang itong mga smartphones.